pag-uusapan ngayong hapon na to. Alam niyo si Brother Samuel, naupo yan para tayo ay turuan. At syempre, para din tanungin natin siya. At kung may tanong naman siya sa akin, ay sasagutin ko rin naman. Ang relasyon natin ngayon sa daily life sharing, it is a symbiosis relationship. A give and take relationship, a two-way traffic. Ayun. Why two-way traffic? Siyempre, hindi lang kami ni Brother Samuel ang magsasalita dyan. Mga kaabangers, participate, participate, participate. Ayan, nasaan na po kayo? Ayan. Hello, Sister Josephine Gonzalez Gatok at kay Sister Irene Ayin Ramirez Sequito. Ayan. Participate po kayo dyan. Ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon is all about a servant heart. Wow! Alam nyo, dalawang salita, pero alam nyo ba na napakalaki yan ng impact sa ating buhay Kristiyano. At minsan nga, kahit hindi Kristiyano, no? Kailangan din talaga natin, kung ikaw ay isang empleyado, isang typical na empleyado, aba, kailangan mo rin ng servant heart. Diba? Alam ko, naniniwala ako Brother Samuel, no? Iba? Pero bago yan, Brother Samuel, may tanong agad ako no? Brother Samuel, handa ka na ba? Lapit na. Nagiinit na. Ayan. Siyempre, bago po tayo magsimula, nagiinit na agad, no? Ay, hingan muna natin si Brother Samuel ng panalangin. Ayan. So, let us pray, mga kapatid. Sige po, tayo po ay ihanda ang ating puso. Heavenly Father, in the name of Jesus, maraming po salamat, Panginoon, for the privilege na binigay mo po sa amin, yes, Panginoon, upang ang platform na ito, ang programang ito, Panginoon, ay umabot, Panginoon, makaabot, Panginoon, sa mga puso, Panginoon, na uhaw, na handa, Panginoon, na makinig. Panginoon Diyos, Hari ng langit, kami po ay pangunahan. Ilagak mo po ang banal mong Espiritu, Panginoon, sa bawat isa upang, Panginoon, ang iyong karunungan, ang iyong mensahe, Panginoon, sa araw na ito ay tumimo, manahan sa aming puso at maipamuhay namin, Panginoon. Gayon din naman, ito ay maibahagi naman namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay, co-workers, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pagtawag sa bawat isa na ngayon ay naka-online, na kami sama-samang mag-aaral, na kami sama-samang matututo ng iyong salita. Kami po, Panginoon, ay samahan mula ngayon hanggang sa katapusan ng programang ito, Panginoon, ngayong habang ito. Lord Jesus, Amen. In your name, we pray, Amen, and Amen. Amen and Amen. Ayan. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Thank you. Thank you, Brother Samuel, sa iyong panalangin. Hello kay Dr. May Arizobal Quechon. Alam niyo ba, mga kaabangers, sabi nga, no, isa sa mga realidad talaga ng buhay, Brother Samuel, no, na tayo pala, hindi tayo nilikha ng Panginoon para kumain, para huminga, diba? Or para gumamit ng mga espasyo, di ba? Yung parang pakalat-kalat lang dyan. So, tayo ay nilikha ng Panginoon sa isang layunin, di ba? So, tayo ay inilagay ng Panginoon dito sa lupa upang tayo ay makapagbigay ng kontribusyon, upang tayo ay makapaglingkod, di ba? So, mga kaabangers, ikaw at ako at si Brother Samuel, tayo ay hinubog, tayo ay nilalang ng Panginoon upang tayo ay makapag-ambag, di ba? Sa buhay na ito, di ba? Wag lang tayo maging bystander, wag lang tayo nag-uubos, di ba nga sabi nga pag sa church, wag ka lang nagpupudpud ng upuan, di ba? Wag ka lang gagamit ng espasyo. Kailangan may gagawin ka, di ba? Kailangan may contribution ka. Yan. Kaya mga kaabangers, nasaan na kayo? We need your participation ngayong hapon na to. Ayan, di ba? It's a give and take. Sige, magbibigay kami at magbibigay din kayo. Tatanggap ang kaabangers at kami din naman ni Brother Samuel ay tatanggap din. Di ba? Napakaganda naman, no?
na kapag ang mga magkakapatid ay nagtulong-tulong, di ba? Sa isang gawain, nagiging magaan ito. And at the same time, hindi lang magaan, kundi masabi nga yung percentage ng success ay talagang yung percentage na ma-hit mo yung success ay almost there. Diba? Kaya, nasaan na? Ayan. Hello, Sister Charito Carbonel. Hello, Sister Shoni Atienza at kay Brother Vim Baluyot. Ayan. Brother Samuel. Yes. Ayan. Brother Samuel, a heart of a servant. Brother Samuel, na-develop ba ito sa'yo? Or kusa mo itong, yung bang heart of a servant? Naniniwala naman ako, Brother Samuel, na di ba, meron ka nito, yung heart of a servant. Sa'yo ba, sa iyong personal, na, sabi nga, ano nga tawag nito? Hindi naman personal experience, sa iyong personal na kuro-kuro. Para sa iyo ba itong heart of a servant ay innate na ba ito? Likas na ba ito sa iyo? Or ito ay na-develop, itinuro sa iyo at dinevelop mo? Para sa akin, itong heart of a servant ay nakatanim yan. Meron na yan, given. It is because na ang tayo bilang ama, lalo na minsan, sa bata pa lang, alam mo na meron ka ng heart of a servant, nakikita na agad yon. Dahil ikaw, unang-una there is sympathy for others. Ramdam mo na yon. Meron kang nakitang dapat tulungan. Meron kang feelings, pero wala ka pang kakayahan. Ngunit nung ikaw ay nagkaasawa, eto yung a serving without end. Nang ikaw ay magkapamilya. Na kahit sila'y malalaki na, talaga naman ang puso mo ay walang kapaguran na magsisilbi sa iyong mga anak, sa iyong asawa, at ito na nga, nadagdag ng simula nang tayo ay magkaroon ng simbahan. Simbahan na nagtuturo na tayo ay mahulma doon sa kawangis ng ating Panginoong Jesus. Ito yung a servant talaga namang kakaiba na either sometimes you are being aggravated o hindi fair. Pero because of the heart of a servant, nauunawaan mo at iyong napipigilan ng iyong sarili upang sila ay unawain. Kaya ito ang heart of a servant sa atin, sa bawat tao, ay nakatanim yan. Kailangan lang natin makultivate. Ayan si Sally. Wow! Parang sinasabi mo, yung sinasabi ng Panginoon, no? Sa Ephesians 2:10, yung sa Efeso 2:10, di ba sabi dyan, ano yung sabi doon? Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Kasi sabi mo nga kanina, nabanggit mo, no, yung servant heart sa buhay mo ay hindi siya naging innate. Ibig sabihin, hindi likas, hindi naging kalikasan sa iyo. Kundi mas naporma ito sa buhay mo nung ikaw ay pumasok na sa pagpapamilya at meron ka ng asawang inuunawa, di ba? So, totoo talaga, no, na ang ating servant heart, nadidevelop ito sa kung paano tayo naglilingkod at gumawa, sabi nga paano natin minamahal, paano natin ipinapakita ang pangunawa natin sa ating kapwa. Kaya totoo yung sinasabi sa Ephesians 2:10, di ba? Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ayun. Iyan ay layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Wow! Likas na pala. Ito pala yung servant heart, no? Parang inilagay na talaga ito sa atin ng Panginoon. Kala lang natin, no? Dahil nga wala pa tayong, kagaya ko, Brother Samuel, wala pa naman ako talaga noong relasyon sa masasabi na isang maayos na relasyon sa ating Panginoon. Pero without me knowing, ine-exercise ko na pala yung servant heart.
Sa paanong paraan? Sa paglilingkod ko sa aking lola, sa aking lola sa nagpalaki sa akin. Alam niyo po ba na ang paglilingkod, hindi lang naman ito yung sinasabi mo na nagtatrabaho ka. Di ba, Brother Samuel? Di lang naman ito yung sabay na nagtatrabaho ka, ginagawa mo yung trabaho mo, di ba? Ginagawa mo kung ano yung pinapagawa sa'yo. Yung pagsunod, di ba? Yung pagsunod din sa, ako, kagaya ko, pagsunod sa lola ko, na pag sinabi ng lola ko, gumising ka ng maaga, ayusin mo yung tindahan, di ba? Kung ako pala, hindi ko palang alam noon na ito pala ay servant heart. Pero ako ay sumusunod nang hindi ko tinatanong ang lola ko. Why do I need to do this? 'Di ba? Bakit kailangan kong gawin 'yun? 'Di ba? So wala akong ganun. Basta sinusunod ko kung ano, servant heart na 'yon, 'di ba? Naglilingkod ka na, 'di ba? Naglilingkod ka na. Akala mo lang hindi pa servant heart 'yun dahil naghahanap ka pa ng mas malalim. 'Di ba? May mas malalim pa kasi nakahulugan sa buhay natin ang servant heart. Ayan, so una, sabi nga Brother Samuel, tayo ay mayroon tayong servant heart o tayo ay naglilingkod ng buong puso. Dahil bakit? Ikaw at ako ay nilikha ng Diyos upang maglingkod ng buong puso. Ano masasabi mo dyan? Meron ka bang masasabi dyan, Brother Samuel? Ikaw at ako ay nilikha ng Diyos upang maglingkod. Kasi nga, wangis nga, yes. Sa wangis ng Panginoon tayo nilikha. Ang sabi nga doon sa Genesis lumikha tayo ayon sa ating wangis. Ngayon, na tayo nilikha na, tayo ay mayroon ng kaparehas na puso. Kasi nga, nawangis tayo sa appearance, hindi lang sa appearance yan Si Sally, nagkaroon din tayo ng pusong katulad ni Kristo. Ayan. Wow. Ngunit nung una, hindi natin alam. Yes. Kita natin dito na minsan, bakit may masama? Hindi kawangis yun. Sapagkat ang tao, ang kanyang espiritual na relasyon o pang-unawa ay patay. Ang iniisip niya ay pansarili lamang. Ngunit nang matukuyan niya ng masumpungan ang salita na nagbibigay ng buhay sa espiritu, nagkakaroon na ng buhay at nauunawaan na tayo ay kawangis nga inside and outside ng Panginoong Hesus. Kaya napakapalad natin dahil yan ay talaga namang nakatanim na sapagkat ang puso mo ay templo ng banal na espiritu. Patay nga nung ngunit ngayon ay buhay na. Wow, so grabe, Talagang kasi nilikha tayong kawangis niya. At kaya nga, 'di ba, yung servant heart talaga, pinoproseso din pala ito sa atin ng Panginoon. Yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo, Brother Sam, Nasabi mo nga, nilikha tayo ng ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. At ang tayo'y likhain, sabi nga, di ba, sa Genesis din, sinusugan ko yung sinasabi mo, Brother Sam, sabi dyan lalangin natin ang tao at ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala. Diba? Kapag hindi ka matatawag na servant kung walang responsibility na iniatang sa'yo. Diba? Ang sukatan kasi ng pagiging servant mo ay how do you fulfill or how do you do with your assignment? Diba? May responsibility talaga dun. Diba? At masusukat yun kung ikaw ba ay may puso ka talaga sa paglilingkod o wala kang puso sa paglilingkod mo. Diba? Doon nasusukat. Kasi sabi nga ng Panginoon, siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop o maging maamo mahilap, diba? Binigyan na tayo agad ng responsibility ng Panginoon. At sa simula pa lang, diba? Kasabay ng pagkakalalang sa atin ay kasabay talaga ng plano ng Diyos na tayo ay maglingkod. Di ba? Na tayo ay may gagawin.
na tayo ay hindi lamang magiging, sabi nga, mag-uubos ng espasyo dito sa daigdig, kundi tayo talaga ay may partisipasyon sa kingdom ng Panginoon. Hindi lang din natin alam, no, Brother Samuel? Ano pa yung maidadagdag mo dyan? Ito, meron akong nakalap na ang servant heart, kasi kanina talaga namang sabi ko, servant heart, paano kaya ito? Ito ba ay kung mauunawaan agad natin, pag sinabing servant heart, lagi natin pumapasok agad is political. Yan ang mga politiko na nagsisilbi para sa tao. Gayon din naman, ang mga taong yan na binigyan at na pinagkalooban ng Panginoon upang magsilbi sa tao. Kaya sabi ko, ano naman yung pusong yon? Ang puso naman nito, ang puso daw na naglilingkod ay meron kang pusong nagmamahal sa tao. Wow. Kita niya ang pangangailangan ng tao. At ang misyon ng Diyos or purpose sa buhay ang pinaka-importante. Kasi na-value mo na ang tao, na-value mo na rin ang purpose mo ng kalooban ng Diyos. And ngayon, sa iyo naman, hindi iniisip mo na hindi ang pansarili mo na lang, kundi ang ibang tao. Ano ang magagawa mo para sa kanila? Wow. Amen. Grabe, no? Totoo nga yan, no? Talagang totoo yan, mga kaabangers. Pero bago ako sumagot dyan, Brother Samuel, basahin ko lang. Hello and good afternoon kay Sister Josefa of Nemaga, taga General Trias yan. Hello and good afternoon kay Sister Anacleta Paro and syempre kay Sister Emerald Tamayo. Basahin ko lang yung sinabi ni Sister Jonalyn Caunenialca. Amen po, nagtataka ako kapag inuutusan yung ibang bata, ipinapasa, tumatakas o nagrereklamo. Pero parang di ko naging gawaing magreklamo, tumakas o magpasa. Basta masaya po akong sumusunod. Normal po sa akin ang mag-obey. Pero sa mga pinsan ko, iba. Diba? Kasi talaga naman, no? Sabi nga, diba? Talagang yung pagiging servant heart natin, pero talaga yung pag-obey. Diba? At bago tayo dumako dun sa pag-obey, no? Sabi mo kanina, naglilingkod talaga sa tao. Kaya sabi nga, di ba, gumawa ng mabuti doon sa Ephesians na binasa ko kanina. Ano ba ang mabuting gawain ito? Ito ay ang ating paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa ating kapwa. Sabi nga alam mo ba, Brother Sam, meron akong nabasang isang article. Gusto ko lang ang sabi dito, gusto ko lang bigyan ng kahulugan. Kasi parang doon sa sinabi mo, no, na kapag ikaw ang isang puso, ang isang tao na may puso sa paglilingkod, meron din siyang pagmamahal. Di ba? Pagmamahal at binavalue niya ang kanyang kapwa tao. Sabi dyan, no, kung wala kang pag-ibig para sa iba, walang pagnanais na maglingkod sa kapwa, dapat daw magtanong ka na sa sarili mo. Diba? Itanong mo sa sarili mo, ano ang itatanong mo sa sarili mo? Si Kristo nga ba ay nasa aking buhay? Diba? Kasi diba, alam mo, diba? Parang, diba? Pero alam mo, meron din naman naglilingkod na, sabi nga ni Pastor Dong, diba? May naglilingkod naman na may excellent. May naglilingkod din naman na talagang meron ding puso sa tao na hindi naman Kristiyano. Pero, mas mainam talaga, diba? Kung ikaw ay may Kristo, diba? May Kristo ka, sa paglilingkod mo, sa pagkakaroon mo ng servant heart, mas mainam at sabi nga, mas maganda, much better kung ikaw ay meron kang Kristo sa buhay mo. Kristo sa puso mo. Kaya naniniwala ako, Brother Samuel, na diba, kasabay ng ating pagkakalikha ay inilagay din ng Diyos ang disenyo ng servant heart sa puso natin. At naniniwala din ako, Brother Samuel, na ang isang servant heart, sabi nga ay iniligtas. Iniligtas tayo ng Panginoon upang tayo ay maglingkod. Kanina, sabi ni Brother Samuel, di ba, tayo ay nilalang para tayo ay maglingkod.
Ngayon, iniligtas tayo ng Panginoon para tayo ay maglingkod. May masasabi ka ba dyan, Brother Samuel? Tayo din lang upang maglingkod. Kasi nga, siya ang unang naglingkod. Makikita natin sa istorya ng sa Juan, I think that is 13, 2 to 17, ng hugasan ng Panginoong Jesus. Kung maaalala mo si Sally, ang kanyang mga disipulo. Yes. Alam mo na pagkahugas niyang yon, dahil galing sila doon sa paglalakad ng milya-milya, ngayon, ang Panginoon ay nagpakitang una. At hinugasan niya ang mga paa nito. Biruin mo, isipin mo si Sally, sa paghuhugas na ito, siya ay naglagay doon sa basin, nagyan ng tubig, at hinugasan. Ang putik noon. Mabuhangin. Alam mo naman ang Israel that is in the Middle East, napakabuhangin yan. Pagkatapos, ang uhugasan pa niya, si Sally, expectin mo na ang mga Arab or Jews ay mabalahibo. Biruin mo yung mga paangyong mabalahibong binte, huhugasan mo isa-isa. What? Ano ay pinakikita niya rito? That to be a leader, you need to be a heart of a servant. Ikaw ang magpapakitang una. Diba? Talagang siya ang role model na nagpakita. Kaya nga sinasabi na ikaw ay magsisilbi sa Matthew 20:26, but among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be a servant. Wow. Kita ng Panginoon na talagang sa paghuhugas niyang yan, it shows naman that He has the power to cleanse everyone. Dahil ang mga disipulo niya, nang hinugasan niya, ay iba-iba ang status ng buhay, iba-iba ang pag-uugali, mga makasalanan, ngunit ng hugasan niya, sila'y nagsilinis. This is about the servant's heart na kailangan walang bahid ng kasalanan. At ang kasalanan yan, pag ikaw ay handa ng maglingkod, huhugasan ka rin ng Panginoon. Amen. Wow! Yan mga kaabangers, yung sinasabi ni Brother Samuel. Yan ay matatagpuan sa John 13. Kung meron po kayong mga Biblia, maaari nyo po kaming sundan. Ayan. Kung meron po kayong mga Biblia dyan, pwede nyo po kaming sundan. Pero sabi ni John 13, 12, 13, magsimula sa 12. Basahin ko Brother Samuel. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa pag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugas ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Ang ipinapakita lang talaga dito ay yung paano tayo maglingkod. Ibig sabihin magpapakumbaba tayo. Kaya nabanggit mo yung Matthew Sa Matthew 20, kung hindi ako nagkakamali, balikan ko. Yan. Kung may mga Bible po kayo, maaari po ninyong buksan. Matthew 20:28 ba? Yan. Tulad ng anak ng tao na naparito, kundi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Alam niyo po ba,
ang tinatawag na servant heart. Hindi yung ikaw ay naghahanap ng isang lugar na kung saan ikaw ay mapapagpala. Sabi nga, diba? Alam niyo, may mga Kristiyanong ganito, no? Na maghahanap ako ng isang simbahan na magpapala sa akin. Isang simbahan, diba? Na, ano yun? Yes, totoo, meron talaga, diba? Sa una, diba, sabi na, maghanap ako ng isang lugar na kung saan doon ako mapapagpala at talaga namang ako'y mapagsisilbihan. Pero nga, di ba, ipinakita ng Panginoon, dapat hindi ito ang laging tanong natin. Dapat pag sinabi natin, ako'y maghahanap ng isang lugar o isang simbahan na kung saan ako ay makapagbibigay ng pagpapala, di ba? Hindi na ikaw yung pagpapalain, kundi ikaw na yung magpapala. Ito yung tinatawag na spirit of a true servant heart, di ba? A heart of a servant na ikaw ang naghahanap, di ba? Hinahanap mo na ngayon, sino ba ang mga taong nais na pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ko? Di ba? Sino ba yung mga tao na mapaglilingkuran ko? Yun eh, di ba? Ito maliwanag na ipinakita. Ang ganda nito, Brother Sam, sa sinabi mo sa Matthew 20, di ba? 20:28, ang sabi, di ba? Ang Panginoon, di ba? Naparito siya, hindi para paglingkuran, kundi naparito siya para maglingkod. So, yan talaga, ibinibigay yung halimbawa sa atin. Ano ba talaga itong servant heart? Ang servant heart, hindi ka inilagay dyan ng Panginoon para paglingkuran ka. Tinawag ka dyan ng Panginoon, dyan sa assignment mo, para maglingkod ka. Hindi ka tinawag dyan sa lugar na yan. Yes, Brother Samuel. Mostly, pag tayo nagsisilbi, we're expecting something back. Yes. Kaya tayo magsisilbi. So, meron kang ini-expect na ikaw ay mapapagpala din naman. Ngunit ibang pagpapala ang gagawin ng Panginoon. Pagpapala na ikaw, kaya nga sinasabi ni Pastor Dong, always, bago magsimula ang DLS, kung gusto nyong guminhawa ang buhay nyo, magsilbi kayo sa Panginoon. Kung gusto nyong guminhawa ang buhay ng mga anak nyo, magsilbi kayo sa Panginoon. O diba? Ang expected mong pagpapala will be coming. Even though we don't see right now, pero it's coming. Yun. Yes, diba? God remembers it, ang paglilingkod mo. Rewarding kasi ang ating paglilingkod. Ayan. Amen po ba mga kaabangers? Ayan, para sa inyo ba? O, kayo naman po ay makiisa dyan. Sige, kami po naman ay tulungan ninyo, di ba? Sa talakayang ito. Napakaganda po ng ating pinag-uusapan. Para sa inyo po ba, ano po ba ang servant heart? Ayan, kanina sabi ni Brother Samuel, ang servant heart ay dahil talagang tayo ay nilikha ng Diyos para tayo ay maglingkod. Ang susi talaga ng sinasabing servant heart nandun sa paglilingkod. Paano ka ba maglingkod? Alam mo, Brother Samuel, meron akong mga tinanong tungkol dito. Ano ang servant heart? Ayan. Kuya Gab, pwede mo bang i-play? Diba? Kasi kanina, may mga tinanong ako, para sa'yo, ano ba? What is it for you being or having a servant heart? Ano ba para sa'yo? What is a servant heart for you? Mga kaabangers in question, ano po ba sa inyo ang servant heart? Ayan. Kuya Gab, pwede mo po bang i-play? Yan. Okay, Kuya Gab. Irene, for you, what is a servant heart? For me po, a servant heart is yung, yun nga po yung kagaya ng topic before po, yung volunteer or ang pinagkaiba po ng volunteer and servant po. Pag volunteer ka kasi, gusto mo na nare-recognize yung ginagawa mo or may kapalit po yung mga ginagawa mo. So, parang ginagawa mo lang po yun para yung kagaya ng nagtatrabaho ka lang kasi gusto mo ng sahod. Pero pag servant ka po, yun yung ginagawa mo yun ng buong puso dahil gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Hindi mahalaga sa'yo kung i-recognize ka or purihin ka ng mga tao or kumita ka ng malaki, yun ganun po na may kapalit lahat ng ginagawa mo. Pag servant ka po, ginagawa mo po yun ng buong puso. Wow, thank you.
Ah, pag servant heart ka, gagawin mo ang isang bagay hindi dahil gusto mo na ikaw ay papurihan. Di ba? Kundi gagawin mo to dahil gusto mo. Di ba? Gagawin mo to dahil ito talaga yung tinitibok ng puso mo. You are not expecting anything in return, sabi ni Dr. May Arizobal Quezon. Tama po yun. Servant heart ay ang pagsunod mo sa Panginoon ng buong puso. May nakatingin o wala. Di ba? Di ba? Ang galing, no? Di ba? Si Sister Irene, hindi pa naman siya ganun kalalim na mananampalataya, pero para sa kanya, di ba, ang servant heart daw pala, hindi yung ginagawa mo ang isang gawain dahil pa-impress ka, di ba? Hindi yun, di ba? Ginagawa mo ito dahil meron ka talagang puso sa ginagawa mo, di ba? Ang Panginoong Jesus, di ba, kung wala siyang servant heart, walang naligtas sa atin. Di ba? Di ba, Brother Samuel? Kasi alam nyo, nung sinabi nga ni Panginoong Jesus, di ba na, Ama, alisin mo sa akin ang kopang ito. Pero anong sabi niya? Hindi ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Di ba? Pag sinabing servant heart talaga, aalisin mo talaga yung mga pansarili mong kagustuhan. Yan. Diba? Kagaya yan ng ng tinatawag ng mga naglilingkod sa church. Yeah, di ba? Sasabihin ng ating pastor. Sorry po ha. Sasabihin ng pastor, yung kape at pandasal, di ba? Meron tayong kape at pandasal from Monday to Friday. Di ba? So, sino yung gusto? Aba, titingnan pa yung schedule. Di ba? Bago magtaas ng kamay, bago ipresenta ang sarili, titingnan pa yung schedule kung may bakante siya para siya makapagkape at pandesal. Mga kaabangers, that is not a servant heart. That is not a servant heart. Lalo kapag ang pinag-usapan ay paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod ng may puso, ang paglilingkod sa Panginoon ng may puso, hindi mo isinasama sa schedule mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Di ba? So, katulad ng Panginoong Jesus, meron siyang servant heart. Anong una niyang inalis sa kanya? Di ba ang kanyang pagka-Diyos? Di ba? Inalis niya ang kanyang pagka-Diyos. At sumunod siya sa Ama. Tayo rin, kapag tayo naglilingkod sa kape at pandasal, wag nating titingnan, ano ba yung bakante ko dyan na schedule at ito yung ilalagay ko sa kape at pandesal. Mga kaabangers, hindi po yun ang tunay na paglilingkod. Alam mo, pag pinag-usapan yung paglilingkod, naiyak ako kasi, alam mo ba, yung puso sa paglilingkod, no? Ako, sa totoo lang, Kuya Samuel, Brother Samuel, marami akong give up pag pinag-usapan ng servant heart. Alam mo, nung ako ay maging nanay sa aking mga anak at maging asawa ng aking kabiyak, may give up ako. Give up ko yung career ko. I gave up my career, I gave up my profession because I want to serve my family. And for me, that is a servant heart. Diba? Hindi ka matatawag na isang naglilingkod na may pusong naglilingkod kapag wala kang isasakripisyo. Alam nyo yung ating mga senior pastors, meron silang isa na sakripisyo. Ipinakita ng buhay sa kanila, buhay na buhay sa kanila itong servant heart. Una, sa kanilang paghayo, sinasakripisyo nila ang mga anak nila. Kirinig naman ninyo yung mga patotoo ng mga anak, diba? Lumaki sila na walang magulang. Pero ang kanilang mga magulang naglilingkod sa Diyos at naglilingkod sa mga nilikha ng Diyos. At ang pinaglilingkuran ng kanilang mga magulang ay mga lost na kung titingnan natin, di ba? Hindi sila worth it sa paglilingkod ng ating mga pastors. Pero ginawa nila yun because they have a servant heart. Yan para sa akin, no? yung Panginoong Jesus, sinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Nabuhay siya, na talagang sumusunod siya. Marami siyang sinakripisyo. Yan talaga, pag ikaw talaga ay may servant heart, meron ka rin puso na handa kang magsakripisyo
Handa mong iset aside ang mga bagay na gusto mong gawin dahil may ipinagagawa sa iyo ang Diyos. Tama po ba ako, Brother Samuel? Tama ka dyan. Si Sally, ito yung sinasabi mo that a servant heart, meron kang isasakripisyo. Sa Philippians 2, verse 3 to 8, ang sabi is, do nothing from selfish. A heart of a servant is, do nothing from selfish ambition, nor conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his interest, but also the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Who, look at this, who though he was in the form of God, did not count equality with God. Things need to understand. Emptied himself by taking the form of a servant, but being born in the likeness of men and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to the death on the cross. Biruin mo, si Sally, ako ang Panginoong Jesus, ha? Kunyari, why I should hurt myself? Pwede naman gawin yung katulad kay Noah. Bakit yung pa ililigtas? Wash away, palitan ng bago. Diba? The Lord Jesus Christ and the Father sees they are in pain nang wasakin niya ang mundo. No, I will give the people that we create back. At ang pinaka tamang isasakripisyo ng Ama ay ang kanyang nag-iisang anak to bring back the people back, not by the water na magugunaw ang mundo, ngunit by fire. Ito ang ibinigay niya, ang bugtong na anak, upang tayo ay makabalik muli. At that point, ang Panginoong Hesus, even to the point of death, ay sumunod upang maging isang banal na sakripisyo para sa ating lahat. Iyan ang servant. Iyan ang puso ng Diyos na puro pag-ibig ang iniisip para sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Wow, grabe. Mga kaabangers, nandyan pa po ba kayo? Alam mo, meron dito ang sabi ni Sister Emerald Tamayo, having a servant heart means to not only put others' needs ahead of our own, but to serve with the right motivation, and that is to put God's will first. Rewards, recognition, or even gratitude cannot be the motivation to live out the servanthood the way Jesus did. Tama, di ba? Sabi nga ni Sister Mary Jane Coiba Estrada, tama po, hindi self-will ang nasusunod, kundi yung will of God. Di ba? It is the will of God. Di ba? Meron talaga, di ba? Meron at meron yung kalooban talaga ng Panginoon. Ang inuuna natin. Kasi nga, di ba, we are paid for a price. Di ba? Tayo ay naglilingkod. Sabi nga natin kanina, tayo ay naglilingkod dahil tayo ay iniligtas. Iniligtas tayo ng Panginoon dahil kailangan nating maglingkod. Di ba? Maglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Serve Him. Alam mo, naalala ko yung one time yung sinabi ni Pastora May, diba? The best leaders are servant leaders. Why? Kasi yung mga servant leaders, ito talaga yung may puso sa paglilingkod. Kasi sabi nga, diba, kapag ang paglilingkod mo ay nilagay mo na sa balikat mo, mabigat na yan.
Pero kapag ang paglilingkod mo, nilagay mo yan sa puso mo, magaan dalhin, masarap, di ba? Masarap dalhin ang iyong paglilingkod dahil nandyan ang puso mo. Nandyan ang puso mo. Kaya yung pag sinabing servant heart, ang isang naglilingkod na merong servant heart, meron sa kanyang kagalakan ang maglingkod. Nagagalak ang puso niya na siya ay naglilingkod. Kasi kapag ang isang paglilingkod ay hindi natin inilagay sa puso natin. Ito yung sinasabi kanina nang in-interview natin na si Sister Irene, di ba? Na nagtatrabaho ka lang para ma-recognize ka, para tumas ang sweldo mo, di ba? Ito yun. Pero yung servant heart, wala talaga itong katumbas. Kasi para sa Diyos talaga ito. Para sa Diyos mo ito ginagawa. Sabi nga ni Pastor Vin Baluyot, ang nasa puso lagi ay ang kapakanan ng iba, hindi ang pansarili upang maparangalan ang Diyos. Ito, ang ganda na sinabi niya, di ba? A servant heart, meron siyang puso para sa kapakanan ng iba, which is nabanggit kanina ni Brother Samuel. At hindi yung pansarili. At bakit niya ito ginagawa? Ginagawa niya ang mga bagay nito upang hindi siya ang maparangalan, kundi ang tunay na maparangalan ay ang Diyos. Sabi naman, hello kay Daphne Jose, Shalom. Yan. Sabi naman ni Pastora Donna, as servant of Christ, we should desire to serve and love others. It takes sacrifice and obedience. We have to rely on God's strength and not on our own strength. We can find ourselves maturing. It may take time and effort, but it is a worthy endeavor. Tunay talaga, di ba? Ang servant heart, the servant of Christ, kasi pag ikaw ay may servant heart, you are considered as a servant of God. Servant of God. At sabi niya, pag ikaw ay servant of God, meron ka talagang desire. Meron ka talagang pagnanasa, pagnanais na mapaglingkuran ang iba. Yung ba, Brother Samuel, inuuna mo muna ang iba bago ang sarili. Di ba? At kapag minsan pag inisip mo na unahin ng iba, may isasakripisyo ka. Dapat sarili mong mga kagustuhan. Yeah, di ba? You are willing to sacrifice. At sa pagsunod, sabi nga, kinikilala mo ang kalakasan ng Diyos. Di ba? Pinangahawakan mo na ang Diyos ang magpapalakas sa iyo at hindi ang sarili mong kalakasan. Di ba? Ano pa, Brother Samuel, ang nais mong i-share? Amen. Kanina, sabi na banggit ko yung Ephesians. So, nagpaka-humble siya para ipakita sa kanyang disciple. Now, ngayon, sa 1 Timothy 4:7, ang sabi niya dito, the Lord Jesus Christ is preparing for us. A servant heart prepares. Ano yung prepare natin? Kung ang puso natin ay handa na tayo o tayo ay piniprepare muna bago magsilbi sa iba. Kasi napakahirap magsilbi, si Sally, kung meron kang self-interest. Napakabigat niya pag walang return back sa iyo. Kasi ang sabi sa 1 Timothy 4:7, datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Ito, the servant hearts prepare. Magsanay sa kabanalan. Ang 8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakapakinabangan ng may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yes. Kaya si Sally, being a heart of the servant, talaga namang masasabi natin yan mahirap din naman sumunod. Kailangan kasi ang puso natin ay pakakalinisin. Pero itong pag-prepare sa atin ng Panginoon, tayo rin naman ang makikinabang. Sa darating na panahon, ito ay ikaw na talaga ay matatawag na may pusong naglilingkod. Dahil walang masasabi sa iyo o mga nakakakita sa iyo.
Dahil puro na lang ang interest ng iba ang gusto mong ma-meet at hindi ang pansarili mo lamang. Amen. Amen. Wow. Grabe na ito, di ba? Lagi mo talagang sa paglilingkod mo, lagi ka talagang tatanaw, di ba? Tatanaw doon sa krus, di ba? Sa Yes. naging ihemplo ng iyong paglilingkod, di ba? Na kung paano ang buhay ng Panginoon, di ba? Inialay niya ang kanyang buhay, ang buhay ng ating Panginoong Jesus, di ba? Inialay niya para sa bawat isa sa atin, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Yan ang servant heart, di ba? Hindi niya inisip, masasaktan siya. Hindi niya inisip, mamamatay siya. Pero, di ba, ginawa niya kung ano ang nararapat. Dahil inuna niya talaga. Wow, ganda. Nasusundan niyo ba kami, mga kaabangers? A servant heart. Ang una, ang sabi ni Brother Samuel ay mayroon kang pakialam sa kapwa mo. At pangalawa, servant heart talaga, doing the will of God. Pangatlo, at dahil we do the will of God, meron talaga diyang obedience. Nandiyan talaga yung pagsunod. Di ba nga, sabi nga natin, ano ba ang obedience? Di ba? Doing things that you do not want to do, but you need to do. Di ba? No options, but to obey. Obey, obey, obey. Hindi naman talaga natin, alam niyo, hindi natin talaga hindi madidevelop at hindi maipapractice yung servant heart kapag walang pagsunod. Diba? Kapag walang pagsunod. Anong masasabi mo dyan, Brother Samuel? Yung pagsunod talaga, yan ang hakbang na minsan magdadalawang isip ka. Gagawin ko ba to? Ano bang mapapala ko? Kung ang puso natin ay, ang pag-iisip natin ay pag-iisip ng mundo, talaga namang ang hirap sumunod. At hindi naman tayo kagaya ng mga politiko. If we win, tayo ay magsisilbi. If we win, sa ating pagsisilbi sa Panginoon, walang pangkaisipan na merong but. Ano ba makukuha ko rito? But. Ano ba mapapakinabang ko dito? Kaya ang pagsisilbi, kung titignan natin ang Panginoong Jesucristo, na siya ang unang nagpakita, at to be a servant is to humble ourselves. To be a servant is talagang merong obedience. To be having a heart of a servant ay talaga namang ikaw ay magsasakripisyo dito. Yun na nga, ang sabi, a heart of a servant, persevere. Persevere. Talaga namang siya ay talagang gagawin niya yon. Ang sabi sa Luke 12:35, stay dressed for action and keep your lamps burning and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake. Ang ibig sabihin, yung tayo ay talagang ready, stay dressed for action. Yung wala tayong tinitignan. O kaya gaya na sabi mo, pagpupunta sa kape at pandesal, yung open ko, yung maluwag ako. Yung araw na yon, nakailangan ka ron, alam mong nandun ka. O hindi mo matatapos ang buong linggo that you will participate on that time. Hindi naman buong araw ay nandun ka sa church. Mapapansin natin, mga kakape at pandasal, hub of Christ, that there is someday na talaga namang tatatlo, na talaga namang aapat. We need everybody. We need somebody. We need to be there to participate. Napakaganda po ang ginagawa ng kape at pandasal. At doon po sa ating pag-share,
nararamdaman na po natin ang mga taong iba't iba na merong luha sa kanilang mga mata, na merong mga sinasabing salamat po at ipinakilala nyo ang Diyos sa akin. So there is now joy na kapalit doon sa pagpunta mo doon sa kape at pandesal. Huwag po tayong manghinawa dahil ang paggawa at pagsunod natin para in the advancement of the kingdom of God. Napakagrabe po. There is joy now in our hearts sa paglilingkod. Laging may bayad na agad eh. Hindi ka na pinababayaan ng Panginoon. May bayad na agad. You have smiled bago ka umuwi ng bahay mo. Amen. Wow, totoo yan, no? Totoo talaga yan, di ba? Tinawag tayo na maglingkod sa ating kapwa. Alam mo, balik ako doon sa sinabi mo sa verse ng Matthew 20, yung dalawang salita, dalawang action word yun doon eh, nakita ko kanina. Yung maglingkod at magbigay. Yan. A servant heart knows how to serve and knows how to give. Yeah? Yun eh. Pag ikaw ay may puso ka sa paglilingkod, if you have a servant heart, you will give your time, your talent, diba? Yung lahat ng pwede mong maibigay sa Panginoon nang walang kondisyon. Diba? Kung paano ang Diyos, ibinigay niya rin ang buhay niya, inialay niya ang buhay niya nang walang kondisyon. Di sinabi ng Diyos na ibibigay ko ang aking nag-iisang anak, diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, pero hindi sinabi na ibibigay ko ang isang aking anak, pero kailangan, diba? Pero ibinigay niya talaga nang walang kondisyon. Tayo din, ang isang may servant heart, nagbibigay siya nang wala talaga siyang kondisyon. Diba? Sabi nga, ang isang tao na merong Kristo sa buhay, naglilingkod at nagbibigay. Naglilingkod at nagbibigay. So ito ay dalawang action word eh. Dalawang action word. Pero ito ay naglalarawan ng ating tunay na buhay. Diba? Yan ay isang tunay na buhay ng Kristiyano. Na meron kang ginagawa para magbigay at meron kang ginagawa para maglingkod. Diba? Maglilingkod ka kasi nga, diba, yun yung sinasabi ko na hindi ka naghahanap ng kapwa mo para ikaw ay mapagpala. Hindi ka pupunta sa isang lugar para ikaw ay mapagpala. Nagpunta ka sa isang lugar para ikaw ay magpala. At ito yung madalas nating sinasabi, diba? Tayo'y pinagpala upang maging pagpapala. So, sabi nga, ang isang naglilingkod na merong servant heart, pagpapala siya. Pagpapala siya sa lahat, pagpapala siya, saan man siya pumuntang lugar, siya ay nagiging pagpapala. Diba? Siya ay nagiging pagpapala. Dahil ang tunay na may pusong maglingkod, sabi nga, ay hindi nagtatanong. Di nagtatanong, sino ang tutugon sa aking mga pangangailangan? Diba? Dapat siya yung magtatanong ng ganito, kaninong mga pangangailangan ang maaari kong tugunan? Diba? Yun ang heart, yun yung merong heart of a servant. Lagi mong tatanungin sa sarili mo, kanino kayang mga pangangailangan ang maaari kong tugunan? Kapag tayo ay nasanay tayo sa sarili natin na kapag tayo ay naglilingkod, palagi nating sinasabi, sino kaya ang tutugon sa aking mga pangangailangan ngayong araw na to? Mag-isip tayo mga kaabangers, di ba? Mag-isip tayo. Dahil sa ating paglilingkod, ang purpose natin, tayo yung tutugon sa pangangailangan ng iba. Di ba? Tayo yung magiging katugunan. Sabi nga, di ba? Sabi nga, di ba, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, siya yung ating greatest problem solver. So tayo din, bilang may mga puso, bilang may mga servant heart, maging parte tayo ng problem solver. Hindi tayo yung cause of the problem. Di ba? Yung cause of the problem. Di ba? At alam mo, Brother Samuel, nakita ko lang, no? Kasi kung ibinigay sa akin yung topic na a servant heart, pag sinabing a servant heart, you don't need to excuse. Excuses, di ba?
Wala yung mga excuse, di ba? Alam mo, pag tiningnan natin, pag maraming mga character sa Biblia na tinawag ng Panginoon para gawin yung kanilang mga assignments. Pero may mga kahinaan sila. Pero yung kahinaan nila hindi naging excuse. Huwag na tayong lalayo, di ba? Si Pastor Dong, di ba? Hindi excuse yung kanyang kalagayan para hindi siya maglingkod. Di ba? Yun ang may servant heart. Wala kang gagamiting excuse. There is no excuse. Kapag ikaw ay tinawag na maglingkod ka. Alam mo ba yung mga kilala ko na mga kilala ko at nabasa ko, ilang mga tao, character sa Biblia na nakilala ko na talagang tinawag ng Panginoon. May mga kahinaan sila, no? May mga excuse sila na dapat unang-una si Jeremiah, di ba? Kaya na-inlove ako nun kay Jeremiah doon sa Bible, sa Book of Jeremiah. Nang tinawag siya ng Panginoon na, Jeremiah, puntahan mo yung mga Israelita, bigyan mo sila ng babala, di ba? Parang gugunawin ko yung kanilang bayan, lulupigin sila, daranasin nila yung mga bagay na hindi pa nila nararanasan. Pero sabi ni Jeremiah, Panginoon, hindi ko kaya sabihin yun kasi bata pa ako, di ba? Pero ano sabi ng Diyos? Ako ang maglalagay ng mga salita sa iyo. Sumunod ka lang, di ba? Ang may servant heart, sunod lang ng sunod. Hindi ka dapat mag-excuse, di ba? Ito yung mga gusto ko lang mag-mention ng ilan, na yung mga wala talagang excuse. Kapag ang taong mayroong puso, may servant heart, hindi siya nag-e-excuse. Sino yung mga tingnan natin si Moses, di ba? Utal-utal kaya siya, naging stutter siya. Pero nang inutusan siya ng Panginoon, di ba? Sa flight into Egypt, Exodus, yung mga naging buhay niya, di ba? Ano sabi ni Moses? Panginoon, utal-utal ako. Bakit ako ang itutusan mo para i-deliver, para iligtas, ilabas ang bayan ng Israel mula sa kanilang pagkakailipin sa Ehipto? Diba? Utal-utal nga ako. Diba? So, hindi mo talaga pwedeng gamitin a servant heart. Don't use excuses. Diba? Kapag ikaw ay mayroong servant, huwag kang gagamit ng mga excuse kasi ang Panginoon, kapag tinawag ka, ibig sabihin, i-equip ka niya, tutulungan ka niya, bibit-bitin ka niya, diba? Kung paanong sila Moses ay talagang binit-bit ng Panginoon, diba? Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala dyan kung ikaw ay utal-utal. I will give somebody who will speak, di ba? Who will speak for you, di ba? At yun niya si Aaron, di ba? Para magsalita in behalf of you, di ba? Ikaw ba mga kaabangers? Kayo ba ngayon mga kaabangers? May mga excuses ba kayo? Alam nyo, kapag tayo ay laging may excuse, tayo ay laging nagbibigay kapag ayaw may dahilan, kapag ayaw may dahilan, kapag gusto may kaparaanan. At kapag nakita ng Diyos na ikaw talaga ay meron kang servant heart, nako, ibibigay talaga sa iyo ng Diyos ang kaparaanan kung paano kanya magagamit, di ba? Katulad ng mga ito. Si Zaccheo, di ba? Si Zaccheo, ang liit-liit niya, di ba? Tapos si Timoteo na lang, di ba matatakotin si Timoteo? Di ba? Pero at the end, ano sabi ni Timoteo? Here I am, send me. Di ba? Matatakotin yon. Si Gideon, mahirap siya. Pwede yung gamiting excuse, pero hindi. Yun talaga yung may mga servant heart. Sino pa ba? Si Noemi, di ba? Isang balo. Siya. Di ba? Ang daming mga, alam mo, pag binasa talaga natin yung Biblia, makikita natin doon, may mga tao talaga na maaring pwede nilang talaga sabihin na, Lord, ito yung aking kapansanan, hindi mo pwedeng gamitin. Pero anong sabi ng heart? Binigyan ko kayo ng servant. At dahil dyan sa servant heart na yan, I will enable you to do your task. I will enable you to do whatever I ask you to do. Diba? Ano man ang sabihin ko sa'yo na gawin mo, gagawin mo yun. Dahil bibigyan kita ng servant heart. Yan ang servant heart. Diba? Yan yung malalim talaga na
Kapag gusto, maraming paraan. Tama. Sister Mary Jane, ayan. Amen. O, ikaw, Kuya Sam, ano yung masasabi mo doon sa mga nag-e-excuse? Di ba? Pag may servant heart ka, hindi ka pwede mag-excuse. Di ba? Sunod lang ng sunod. Ito si Sally. In serving the Lord para sa mga tao na kailangan maabot, talaga namang magdadalawang isip ka minsan dahil minsan gagawa ang kaaway. Bibigyan ka ng mga busy moment upang ikaw ay hindi makarating. Ngunit, ang sabi dito, a servant heart serves where needed. Ang sabi sa 1 Corinthians 9:19 to 23. For though I am free from all I have made myself a servant to all, that I might win more of them. I have become all things to all people, that by all means I might have some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessing. Alam mo ba si Sally, that Jesus is really our role model, sapagkat siya, hindi pa uso noon ang sasakyan. Naglakad siya 100 miles para lang marating ang mga tao. Siya ay natulak-tulak ng mga tao, na threat. And Jesus deal different attitudes. Napakahirap pa. May mga sumisigaw. Gusto kang patayin. Tinutulak ka. And then, siya, hinugasan niya ang kanyang mga disipulo. Ngayon, while pursuing that end ng Panginoon, till the death of the cross, tinapos niya at sinabi niyang, tapos na. It is all done. Kaya tayo na mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo, nawa ang limitasyon o excuses ito ay mabura sa pangkaisipan ng mga sumusunod sa Panginoong Jesus, sapagkat ito ay nagiging pagbagal o delaying doon sa paglawak ng ating pag-share, na dapat tayo ay dire-diretso. Kaya yung sinabi ko kanina na ikaw ay ready. Yung girded mo, yung girded of truth, na kailangan lagi kang ready to move forward sa paglilingkod para sa Panginoon. Kaya nga, yung mga, lalo na si Sally, yung mga lugar na ikaw ay ipapadala na hindi mo alam, na hindi ka, para bang magdadala, ano ba yun? Ano ba yung lugar na yun? Lalo na yung mga lugar na ang sasabihin sa'yo, doon ka pumunta. Yung hindi ka pamilyar. Yung bang nakakatakot. Yung lugar na ayaw mo at doon ka mapupunta. At sasabihin mong, Lord, pwede ba iba? Iba naman. Iba na lang. So sa pusong naglilingkod ng Panginoong Hesus, nakita natin ang kanyang istorya, ang kanyang ginawa. Hindi siya namili ng pupuntahan. Pinuntahan niya ang kaliit-liitan, the remote area, upang umabot ng kaluluwa, upang maipangaral ang banal na salita. Kaya para sa atin na sumusunod sa Panginoong Hesus, humakbang muna tayo. And then, we will be empowered at totoong sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. And I will be with you through the end of the earth. Amen. Grabe. Ang lalim nun.
ilalim ng Brother Rizal. Talagang grabe. Grabe talaga ang servant heart, di ba? Isa pa, Brother Rizal, na gusto ko lang idagdag, no? Gusto ko yung idagdag yung sinasabi doon sa Marcos. Marcos 10:43 to 45. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. You want to be great? Be a servant. Diba? You want to be great? Have a servant heart. Diba? Magkaroon ka ng puso sa paglilingkod. Diba? At sabi dyan, sabi nga sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sabi sa verse 44, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Diba? So, ibig sabihin, pag ikaw ay naglilingkod, kapag ikaw ay may puso sa paglilingkod, handa ka na hindi ikaw yung sabi, handa kang maging alipin ng lahat. Diba? Pagpapakumbaba ito eh. Diba? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglilingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kaya diba, serve, give. Give, serve. Diba? If you want to be a great leader, if you want to have a heart, a servant heart, ito yung dalawang yun na requirement. Give your life. Give, hindi naman yung mamamatay ka na katulad ni Kristo. Hindi naman yun, di ba? Ibig sabihin, sabi nga, maglingkod ka, sabi nga, maging alipin ka muna. Di ba? At hindi rin naman yung, sabi doon sa salita ng Diyos, alipin ako kahit masama na yung pinapagawa sa iyo. No. Di ba? Diyos pa rin naman ang magbibigay sa atin ng karunungan. Ibig sabihin, ipakita natin talaga kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Paglilingkod, hinuhubad mo yung mga titulo mo. Di ba? Hinuhubad mo yung mga social status mo. Di ba? Bakit ako maglilingkod? Mas nag-aral ako kaysa sa kanya. Bakit ako maglilingkod sa kanya? Hindi. Di ba? So, ibig sabihin, hubarin mo yun. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi talaga yan nakikita sa posisyon mo. Hindi yan nakikita sa layo ng narating mo. Hindi yan nakikita sa dami ng kayamanan mo. Nakikita talaga yan sa puso mo. Kaya kapag ikaw ay nasa puso mo, paglilingkod mo, meron kang servant heart. Diba? Hindi mo alintana kung sino ang pinaglilingkuran mo. Kung ito'y mas mataas ba, kung ito ba'y mas mababang uri sa'yo, hindi mo titingnan yun. Basta para sa'yo, maglilingkod ako kasi ang sabi ng Diyos, paglingkuran ko ang aking kapwa. Mahalin ko sila, nawain ko sila, di ba? Yan yung sinasabi ng Diyos, na paglingkod, maging alipin ka sa lahat. Wala kang pipiliin. Walang sinasabi ang Diyos na maging alipin ka lang doon sa mga at hindi ka alipin ng mas mababa sa iyo, di ba? Lahat. Walang sinabi ng Diyos na to some, di ba? But to all, di ba? At sabi nga, sapagkat ang anak ng tao, ipinakita. Sino ang nagmodelo nito? Ang ating Panginoong Hesus. Ipinakita niya. Kaya talaga, pag narinig natin ang servant heart, ang unang-una talaga natin dapat titingnan ang ating Panginoong Hesus. Kasi siya talaga ito. Puso talaga ito ng ating Panginoong Hesus. Puso ng Panginoong Hesus, ang isang servant heart, puso yan ng Diyos. Puso ni Hesus yan. Diba? Ikaw ba? May puso ka ba ni Hesus? Kapag mayroon kang puso ni Hesus na katulad ng kay Hesus, servant heart yan. Sabi nga ni Sister Rosalinda Ramscal Alejandro, serve the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen po. Sabi naman ni Sister Jonalyn Cauniñarca, highest calling po ang maglingkod sa Panginoon. Opo, hindi po sa posisyon si Jesus nga po ay hari ng mga hari, pero naparito po to serve, not to be served. Correct, di ba? A servant heart, serve. Di ba? At hindi siya naghahangad na siya ay mapaglingkuran, kundi ang laging
nasa puso niya, maglingkod, maglingkod, maglingkod. Lifestyle, di ba? A man with a servant heart, lifestyle niya ang maglingkod. Di ba? Hindi na niya kailangan, sabi nga doon sa kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? Sabi doon sa di ba? Hindi na. Automatic na yan. Tibok na nga ng puso mo yan eh. Kaya lifestyle mo yan. Di ba? Sabi ni Brother Rizal, Brother Samuel, being a servant is likened to a good and loyal soldier who obeys and follows order first and willing to give his life. Correct. Correct, Brother Rizal, 'di ba? Yung katulad ng mga sundalo, 'di ba? Pupunta kayo ng giyera, 'di ba? Hindi sila pwedeng magreklamo, 'di ba? Obey first before you complain, 'di ba? Punta sila ng giyera, hindi sila pwedeng magreklamo, 'di ba? At alam nila sa pagpunta nila doon, pwedeng hindi na sila makabalik. Pero sumusunod pa rin sila. Yan, 'di ba? Yan ang servant heart. Tulad ng Panginoong Hesus. Si Sally, may pumasok sa isip ko. Si Pastora May, kagagaling lang namin sa Isabela. Umuwi kami ng 2:00 sa Parañaque. Madaling araw. And then, doon ako natulog. Gumising ako ng 6:00 kasi darating si Ate Salvi, susunduin ako. Alam mo ba, paggising ko, nakita ko si Pastora May, bihis na, nagsusuklay, ready na. Sabi ko, Pastora, saan po kayo pupunta? At nandun na rin si Pastora Lay. At si Pastora Lay, may kakausapin daw kami. Hindi pa nga natutulog. 2:00 tayo dumating. 6:00, gising ka na. At nakaligo ka na. Sabi ko, matulog naman kayo. Hindi. Kailangan mo kausapin to. Tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Ganun. Yes. Diba? Servant heart. Oo. Ay, grabe. Natin sa ating mga pastor. Sabi ni Pastora Vim de Barbaluyot, yes, you will not see yourself as more important than others. Instead, you serve without expecting any returns. Diba? So, hindi mo talaga titingnan ang sarili mo na mahalaga. Na kapag ginawa mo lang isang bagay para ikaw ay mapapurihan, nakuha mo na yung reward mo. Di ba? Kapag may ginawa kang isang bagay, tapos ine-expect mo na, di ba, na sabi nga pupurihin ka, nakuha mo na, you already have your reward. Di ba? Yan, good afternoon. Yan na si Pastora May. Yan. Brother Samuel, ano pa ba para sa iyo ang a servant heart? Having a servant heart is serve as God directs. Ibig sabihin, meron tayong mga plano na hindi naman naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. So having a servant heart, kailangan meron tayong pakikipag-ugnayan o komunikasyon sa ating Panginoon na ang gusto niya lang ang dapat mangyari at hindi ang ating kagustuhan. Ito po ay may example sa 1 Chronicles 28. Ito po ang istorya. Si David po wanted to serve and honor God by building a wonderful and permanent house. Natandaan niyo po ba yan? Na siya ay gustong gumawa ng building para sa ating Panginoon. He drew a building, schematic, made plans for all, and up to details of the temple. Even talked to the priests and Levites to make sure everyone are the same page. But, nang gawa na ang lahat at nag-usap sila ng Panginoon, the Lord did not allow David to build the temple. Ang sabi niya, hindi ikaw, kundi ang anak mo ang gagawa nito. But because of David as having a heart of a servant and having an obedient
accepted this and made as much ready for Solomon as he could. So kaya nga mga kapatid, having a servant heart, meron tayong a constant communication for the Lord. We are so sensitive. Magiging sensitibo tayo doon sa mga gusto ng Panginoon. Although maganda sa ating pananaw, ngunit ang Panginoon ay may planong kakaiba para sa atin. So, being having a heart of a servant, tayo ay matututong sumunod kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Amen. 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 Di ba gusto ko yun, no? Yung a servant heart, sensitive sa boses ng Diyos. Kasi talaga naman, ang ibig talaga ng Diyos ay gamitin tayo, sabi niya, upang makagawa ng malaking kaibahan sa mundo. Di ba? So yun yung Diyos eh. Kaya nga, di ba, sabi, kapag, naalala ko yung unang preaching na narinig ko kay Pastor Dongi na, iba ka sa lahat. Kapag ikaw ay may Kristo, iba ka sa lahat. Kapag ikaw din ay merong servant heart, iba ka sa lahat ng mga naglilingkod. Yan. Kaya nire-require sa atin ang magkaroon ng servant heart. Why? Because gusto kasi ng Diyos na gumawa tayo. Makagawa siya sa pamamagitan natin, makakagawa siya ng kaibahan sa mundo. Gusto niyang gumawa sa pamamagitan mo. Diba? Kaya talaga, yun yung sinasabi mo kanina, Brother Samuel, na magkaroon ka talaga ng, pakinggan mo talaga ang boses sa Diyos. Connected ka lagi sa Panginoon. Diba? Yun yung sinasabi mo kanina, a servant heart, yun yung laging nakakonect sa Panginoon. Kasi bakit? Gusto kasi ng Diyos na gumawa sa pamamagitan. Totoo yun. Gusto ng Diyos na pagpalain ang ibang tao sa pamamagitan natin. Diba? Gusto ng Diyos na makilala siya sa pamamagitan natin. Diba? Tayo na may mga servant heart, gusto ng Diyos na maabot ang mga naliligaw, matagpuan ang mga naliligaw doon sa mga tao na meron siya, sa pamamagitan ng mga tao merong servant heart. Yun yung nakita ko, na-figure out ko nung habang pinapakinggan kita na nagkukwento. Kumunik ka, nakakonek ka sa Panginoon. Sabi nga, di ba, dahil ang ating paglilingkod, tandaan natin mga kaabangers, no? Ang habad, sabi niya, ang ating value, ang halaga ng ating buhay ay hindi nakabase sa haba ng buhay natin dito sa mundo. Kundi ito ay nakabase sa haba ng contribution mo. Ano ba yung naging contribution mo? Hindi ito nakabase sa kung gaano katagal kang nabuhay, gaano ka katagal na naging Kristiyano. Ako ay 42 years ng Kristiyano, ako ay 32 years na naglilingkod. Hindi yun nakabase. Yung servant heart, hindi yun nakabase sa kung gaano ka na katagal sa iyong buhay kung Kristiyano. Kundi ito'y nakabase sa kung paano ka nabuhay, paano mo inialay ang iyong buhay, paano mo ginamit ang mga talento mo, paano mo ginamit ang mga oras mo para sa paglilingkod sa Diyos at sa iyong kapwa-tao. Yun eh. Yun talaga. Yung may servant heart, hindi ito na kaya ka may servant heart dahil matagal na akong Kristiyano. Matagal na akong naglilingkod. Hindi. Mga kaabangers, pag ang may servant heart, talaga, ito yung kung paano mo ba ginawa, paano mo ba ginawa ang iniatas sa'yo ng Panginoon. Paano ka ba naging produktibo? Diba? Sabi mo, kung ikaw ay nakakonek ka sa Panginoon, nakakonek ka sa Panginoong Yesus, gaano ba karami ang naging bunga mo? Diba? Gaano ba karami, namunga ka ba? Alam mo, ang isang servant heart, nakapag-create siya ng kapwa niya may servant heart din. Diba? Kasi bakit? Nakikita at nararanasan yan ng iyong kapwa sa buhay mo. Hindi mo lang basta pinoprofess, I have that servant heart, pero hindi naman nakikita sa iyong buhay. Diba? Alam niyo po ba, ang tao na talagang nilalakaran niya
yung servant heart sa buhay niya, ito yung mga tao talaga na buhay at gumagalaw ang totoo, ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang salita ng Diyos, dalawa lang naman. Ang sabi nga, ang alituntunin naman ng Diyos, nahati lang naman talaga sa dalawa. Diba, mahalin mo ang Diyos. At dahil mahal mo ang Diyos, handa kang maglingkod sa Diyos. Mahalin mo rin ang iyong kapwa. Dahil mahal mo ang iyong kapwa, handa kang maglingkod sa kapwa. Paano mo paglilingkuran ng kapwa mo? Una, pakilala mo talaga ang Diyos na nakilala mo sa kanila. Para naman sila, kung sila man ay maligtas, sila ay iniligtas para din maglingkod. Diba? Para din maglingkod. Anong masasabi mo, Brother Samuel? Wala. Alam mo, Sister Sally, yung pagpili ng Diyos sa atin na magsilbi, talagang ito'y nakaplano. Kaya nga sinabi, hindi ikaw ang pumili sa akin, ngunit ako ang pumili sa iyo. Kaya tayo, mga naglilingkod sa Panginoon, talagang tayo ay mga pinagpala upang maging pagpapala naman sa iba. Hallelujah! Ngayon, ang isa pang nakita ko dito, having a heart of a servant, you are expecting some tribulation or suffering. Alam mo ba, si Sally, ito yung tumimo sa aking puso na nagbabasa ako sa Psalm 73 verse 2 to in the whole chapter niyan, pero at from 2 to 17, 2 to 15 or 16, yan ay mga grievances ni Prophet Asaph sa Psalm 73. Yan ay mga puso na merong mga katanungan para sa Diyos. Itong mga verse na to talaga namang tinatanong niya bakit ang mga wicked ay yumayaman at ang mga naglilingkod sa Diyos ay naghihirap. Although si Prophet Asaph ay isang a seer at a choir leader ng panahon ni David, nagkaroon pa siya ng agam-agam o mga katanungan sa kanyang pag-iisip, bakit ganon ang mga nangyayari sa buhay. But a heart of a servant, talagang expected mo na merong kang pupuwing o aalugin ka upang hindi ka makapagpatuloy sa pagsisilbi mo sa Panginoon. But then, when he came at verse 17, and Asaph said, when I came to the sanctuary of God, then I understand their end. O diba? Pag wala kang connection sa Panginoon at puro na lang hinaing ang sasabihin mo sa iyong sarili, sa Panginoon, bakit ganon? Unfair kayata. Bakit sila malalakas? Kami mahihina. Bakit sila mayaman? Bakit sila mayaman? Kami mahirap na nagsisilbi sa iyo. It is unfair. But then, ang kailangan natin ay maunawaan ang pagsisilbi sa Panginoon ay hindi sa mundong ibabaw lamang. Ngunit ang tinitignan natin dito ay bukas, eternally with the Lord. O di ba? Sabi ng Panginoong Hesus, ako ay paparito upang kayo ay sunduin. May nakahanda akong mansyon. Ang aking Ama ay napakaraming mansyon. That is the Lord na nagpapalakas sa atin. Ako ay susunduin ako ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, huwag manghinawa. The Lord is preparing for us the best. Ang pagsundo, ang mansyon,
na nandun tayo, kapiling niya, and we will reign together with the Lord. Kasama niya, sabi niya, kasama natin, tayo ay huhusgahan natin ang mga nanampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya napakaganda. Kaya tayo ay lulubog sa salita ng Diyos upang sa gayon maunawaan natin ang mga katanungang mga negatibo sa buhay natin. Katulad ni Asaph, the mind are the battles, and wag natin bigyan si Satan ng an inch of doubt para makapasok at tayo ay mag-doubt sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen po. Wow! Para sa akin naman, no, pag sinabing a servant heart, eto may goal ka. May goal ka. Ano ba yung goal mo? Tama yung sinasabi mo, diba? Na sa paglilingkod mo, huwag mong titingnan yung dito. Tingnan mo kung ano talaga yung ino-offer at yung reward. Yun yung eternal reward. Hindi yung mga physical reward na nandito. Amen. Salamat Brother Sam. Totoo, sabi ni Ate Lea Poncion, totoo talaga yan, Bro Samuel. Yung mga hindi nagsiserve sa Panginoon, mayayaman. Yung nagsiserve sa Panginoon, naghihikahos at halos wala nang makain. Diba? Pero alam mo, gusto ko lang din bigyan ng justification to, no? Parang hindi naman lahat. Diba? Kasi nga diba, parang sinasabi naman na wala namang naglingkod sa Panginoon na kanyang pinabayaan. Eh di lalo na yung tapat na naglilingkod sa Panginoon, diba? Hindi talaga pababayaan ng Diyos yung mga taong tapat na naglilingkod sa Kanya. At maraming beses niya yung pinatunayan. So maaari kasi, minsan, kaya natin nararamdaman yon kasi ang ini-equate natin yung ating paglilingkod doon sa reward dito sa lupa. Hindi natin ini-equate yung paglilingkod doon sa mas mataas na reward na ini-offer sa atin ng Panginoon. Diba? Sabi nga kasi kapag nakatingin tayo, 'di ba, nakatingin tayo sa mga monetary, 'di ba, na ay maglilingkod ako, 'di ba, kanina sinasabi natin na bakit maglilingkod ako kasi para yumaman ako, 'di ba? Ano yun hindi naman masama talaga na maghangad tayo ng gano'n, pero una tigit sa lahat, bakit tayo naglilingkod? Kasi naglilingkod tayo dahil gusto nating makamtan yung puso. Sabi nga, mapasa atin yung puso ng Panginoong Hesus. Paging katulad niya tayo, di ba? Ang Panginoong Hesus nga, di ba, hindi naman talaga siya naging mayaman dito. Di ba? Hindi siya nag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Diba? Ang inipon niya ang kayamanan doon sa langit, diba? Kasi mayaman ka nga dito. Pagdating mo naman doon sa kabilang buhay mo ay naghihirap ka. Saan mo mas gusto? Doon sa temporary na paghihirap o doon sa eternal na paghihirap? So, tandaan natin, siguro lang isang konting patotoo lang din, no? Kasi para lang ma-break ko yung sinasabi ni Ate Lea na maraming naghihikahos na naglilingkod. Alam nyo ako, proven and tested ko yung paglilingkod sa Panginoon. Yung pagkakaroon ng heart of a servant. Noong panahon ng kami nagsisimula pa lang sa journey namin, sa aming buhay Kristiyano, Brother Samuel, alam mo, sinubok talaga kami ng Panginoon kung nasaan ba ang puso namin. Sa paglilingkod mo, daraat ka talaga sa proseso. Titingnan talaga ng Diyos, ipoproseso ka talaga niya. Sinubok niya kami sa mga pagkakataon na yun na bago pa lang kami maglilingkod. Sa aming paglilingkod, merong pangyayari sa buhay namin na talagang kailangan naming magpili. Ibibigay ba namin ang para sa Panginoon o wag na lang, i-hold na lang namin kasi may pangangailangan kami. Heart of a servant yun na hindi mo talaga iisipin na, o nga, nag-usap kami mag-asawa na, ibibigay ba natin ang halagang ito para ang gawain ng Panginoon ay makapagpatuloy, or atin na lang kasi hindi tayo makakapagpatuloy. Kailangan natin to para makapagpatuloy tayo sa ating negosyo. Pero alam nyo mga kaabangers,
Isang bagay talaga, nung kami ay nagbabasa ng salita ng Diyos, dinala talaga kami nung panahon na ang Panginoong Hesus nananalangin siya doon sa Garden of Gethsemane. Ang sabi niya, Ama, maaari mo bang alisin yung kopang ito? Pero yung sinabi niya, Lord, not my will, but your will be done. Sabi namin, Panginoon, hindi naman yung pangangailangan namin ang dapat na unang matugunan, kundi ang pangangailangan ng mas nakararami. So sa makatuwid, ibinigay talaga namin yung halaga na yon na talagang sapat din lang sana sa pangangailangan namin ng araw na yun. Pero alam mo Brother Samuel, alam niyo mga ka-abangers, sa ginawa namin yun, naging talaga ang Panginoon. Nakapagpatuloy kami at hanggang ngayon ay nagpapatuloy kami. So minsan din lang talaga, kaya mayroong mga naglilingkod sa Panginoon na minsan ay nagtatanong, bakit parang hindi ako pinagpapala sa aking paglilingkod? Huwag kaagad tayong magtatanong sa Lord. Ang una talaga nating tanungin, di ba nga ang ating sarili? Baka may mali sa aking paglilingkod. Baka mayroon akong na-miss sa aking paglilingkod. Kasi naniniwala talaga ako. Sa akin, nalakaran ko talaga ang pangako niyan na ang walang naglingkod sa Panginoon na kanyang pinabayaan. May mga problema ka talagang tatahakin. May mga problema ka talaga nakakaharapin. Pero at the end of it, kamay ng Diyos talaga ang kikilos. Sabi nga ni Sister Jonalyn, maari pong dinaanan lang natin yung hikahos to almost mold us and train us to trust the Lord. Pero later on, grabing pagpapala ang mararanasan. Ganyan po kami noon. Dinarang muna sa apoy parang gold upang madalisay. Pero mararanasan ngayon na He is the God of promotion. Kaya nga, sinishape tayo. Sinishape tayo ng Panginoon. Minomold tayo ng Panginoon sa ating paglilingkod. Hanggang sa mailabas, di ba? Mailabas talaga yung tunay at lantay na ginto sa atin. At ano ba yung pagsishape? Una, yung iyong mga, di ba, sabi niya, hindi nagtatagumpay. Yung success mo, sinishape. Paano mo dinidefine ang success mo? Nakabatay ka lang ba sa success na nakikita mo? O nakabatay ka doon sa success na nagbubunga ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Diba? Kapag nakita mo kasi yun, diba nga, kapag ikaw ay naglilingkod ng buong puso sa Diyos, hindi mo nakikita ang kawalan mo, kundi makikita mo na ang pangangailangan mo sinusupply ng Diyos. Kasi minsan sa ating paglilingkod, ang dami nating gusto. Pero ang Diyos, may gusto siyang mapangyari sa ating buhay. Nga madalas di ba sinasabi sa atin, tingnan natin kung ano talaga, what is the will of God at hindi yung will natin. Baka mamaya sa paglilingkod natin, mayroon tayong wrong motive. Kaya hindi tayo makausad. Sa paglilingkod lang naman talaga, ibigay mo lang naman talaga ang iyong sarili sa Panginoon. Without asking, without questioning God. Sumunod ka lang talaga. Obey and obey and obey. At huwag ka talagang titingin sa kawalan mo. Titingnan mo ang Diyos na nangangako sa iyo. At Diyos, di ba, na nagsasabi sa iyo, pag ginawa mo ang bagay na to, makikita mo ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay. Ganun ang may servant heart. Hindi ka kaagad nakatingin sa reward. Hindi ka rin nakatingin sa kung ano ang wala sa iyo. Nakatingin ka lagi sa kung ano ang kaya mong ibigay sa paglilingkod mo sa Diyos. Dahil ang Diyos, di siya talaga tumingin sa kanyang estado. Ang tiningnan ng Diyos, ano yung kanyang kayang ibigay sa tao. Ano ang kayang ibigay ng Diyos sa atin? At alam nyo, ang kayang ibigay ng Diyos ang lahat-lahat sa Kanya. Sa ating paglilingkod, wag talaga nating titingnan na wala akong ganito, wala akong ganyan. Ano pa, Lord, ang pwede kong ibigay para sa paglilingkod ko sa iyo? Ang oras ko, ang puso ko, yung shape yan yung shape. My skills, my heart,
Diba? Yung energy ko, yung abilidad ko, diba? Yung personality ko, at yung experience ko. Sa'yo yan, Panginoon. Yan yung heart of a servant. You are willing to give. You are willing to, sabi nga, pinorma tayo ng Diyos, shinape tayo ng Diyos. Sa pagporma natin ng Panginoon, ano yung shinape sa atin ng Panginoon? Una, yung ating mga skills. Minold yan. Hinubog yan ng Diyos. Yung ating puso, hinuhubog yan ng Diyos sa ating pagtitiklong. Yung ating mga abilidad, hinuhubog yan ng Diyos. Yung ating mga personalidad, hinuhubog yan ng Diyos. Yung ating mga experience, hinuhubog yan ng Diyos. Kaya sinishape tayo ng Diyos. Kaya ba natin ibigay yan lahat sa Diyos? Kaya nga, di ba? Doon ka lang, ano ba? Servant heart nga eh. Di ka nakatingin sa kung ano ang wala sa'yo. Kasi alam nyo, pag tumingin talaga tayo sa kung ano ang wala sa atin, di tayo makapaglilingkod ng buong puso sa Diyos. Pag lagi tayong nakatingin, Lord, wala akong ganito. Lord, wala akong kakainin. Di tayo makapaglilingkod sa Kanya. Lagi nating titingnan, mga kaabangers, sa ating paglilingkod. Tingnan muna natin ang Diyos. Siya muna ang ating titingnan. Ang Diyos na nagsabi sa atin, ang Diyos na lumikha sa atin para tayo makapaglingkod. Ang Diyos na nagligtas sa atin para tayo makapaglingkod. Ang Diyos na tumawag sa atin para tayo maglingkod. Ang Diyos na nagtalaga sa atin sa ating paglilingkod. Tingnan muna natin siya bago natin tingnan ang mga kailangan natin. At makikita natin. Sa band, sabi nga, sa dulo ng ating paglilingkod, there is the provision of God. Nandun ang provision ng Panginoon. Naalala ko tuloy nung binasa ko yung Josue. Nagbasa kami ng Josue, yung buong chapter. Ang lahat ng chapter from chapter 1 up to 24. Iyon ay pakikipagdigma nila, di ba? Na talaga namang inutusin sila na, sabi nga, sakupin ang lahat ng bayan. Una, pinatawid sila sa Jericho. At ano yung purpose? Para marating nila yung Kanaan. Pero bago nila marating yung Kanaan, yung promised land, ang dami muna nilang sasakupin at haharapin ng mga bayan at mga bansa. Diba? At si Joshua, inutusan siya kasi namatay na si Moses eh. Inutusan si Joshua. Ano yung heart of a servant ni Joshua? Sinunod niya. Ang sabi lang ng Panginoon, huwag kang matakot, Joshua. Sasamahan kita. Lalaban ako para sa inyo. Para sa bayang pinili ko. Yun lang ang pinanghawakan. Yun lang ang pinanghawakan ni Joshua. Sinunod niya lahat ng sinabi ng Diyos, ang bawat detalye na sabihin ng Diyos, sinunod niya. Meron kasi siyang servant heart. Ganun ang may servant heart. Ano man ang sabihin ng Panginoon sa'yo, sundin mo. Dahil at the end of it, talaga, sasamahan ka ng Diyos. At yung kawalan ngayon na nararamdaman mo, matapos kang humarap sa labanan ng buhay mo, masasabi mong God is there. Meron talagang Diyos. Meron talagang Diyos na sumama sa akin, di ba? At talaga naman, tagumpay ang mga Israelita. Narating nila ang Kanaan. Napaghati-hatian pa ang bawat lipi. Nagkaroon ng kanya-kanyang bayan. Di ba? Nagkaroon ng kanya-kanyang portion. Yung ipinangakong portion ng Panginoon sa kanila, ibinigay talaga nila. Sabi nga naranasan talaga nila yung pangako ng Diyos sa kanila. Kaya mga kaabangers, maglingkod lang po talaga tayo. Practice having a servant heart. At yung portion ninyo, isang araw magugulat na lang kayo. Nararanasan nyo na, natitikman nyo na, nalalakaran nyo na yung portion na ipinangako ng Diyos sa inyong paglilingkod. Basahin nyo po yung aklat ng Josue. In-enjoy ko po siya, mga kaabangers. Pastor, Brother Samuel! Amen, Sis Sally. Amen. Totoo po. Ayan, napakaganda. Mga kaabangers, ito po ang aming pinag-uusapan.
Talaga naman pong ito ay buhay patotoo. Nagsasalita po ang ating kapatid, si Sally Montehermoso. At yan ay buhay na patotoo. Kung hindi kayo naniniwala, tanongin nyo ang kanyang asawa. Ayan. Talaga po may pagdadaanan sapagkat kung makikita natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo, siya ay may pinagdaanan. Napakabibigat. Unang-una, ang kanyang bayan na hindi naniniwala sa kanya. That is difficulties. That is pain, suffering. Doon sa bayan ng Israel, talaga namang hindi mawawala ang roughness of serving the Lord. Dahil yan ay we are been molding. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 10:10, ako ay dumating upang ikaw ay mabigyan ng buhay na kaaya-aya. Sumunod lang po tayo. Magsilbi dahil ang sinasabi niyang unang command sa Mateo 6:3, talagang sinabi niyang, hanapin mo ako. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hanapin mo siya at siya'y magpapakilala sa iyo. Idadagdag niya ang lahat ng pangangailangan, ang karunungan upang maunawaan mo at makilala mo siya. Kasi sinasabi sa Psalm 137 verse 4, delight unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. A desire to be a servant, to be a servant. Talaga namang bibigyan ka ng karunungan, ng kaalaman. Kung sino siya, mauunawaan mo. Kung susunod ka lamang. Kaya nga sinasabi sa Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will reap the harvest of the land. Yan ang pangako niya. Bibigyan ka. At ikaw ay aani ng mga bunga kung ikaw ay magiging masunurin. Kaya, mga kapatid, si Sally, tayo ay lumampas sa MU. Walang MU ngayon. Yan. Ang MU natin ngayon ay maglingkod at umibig sa Diyos. Ayan. Ayan. Maglingkod at umibig sa Diyos. Ayan. Tapos na po ang aming oras. Talaga naman ang sarap ng aming usapan ni Brother Samuel. Parang hindi namin namalayan ang oras, di ba? Kanina nag-agam-agam pa kami, pero talaga tapat ang Diyos sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Kaya naman, mga kaabangers, serve God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Have a servant heart. Para naman, pagdating, sabi nga sa Matthew 25:23, His master said, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Ayan, basahin ko siya sa Tagalog para mas masaya at mas masarap pakinggan. Ang sabi sa verse 23, Mateo 25:23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Gusto mong makihati sa kagalakan ng iyong master? Sino ba ang master dito? Ang ating Panginoong Hesus. Gusto nyo makihati sa kagalakan ng ating Panginoong Hesus at gusto nyo pa, di ba, nadagdagan pa, di ba, ang pamamahalaan mo, di ba, ang susi, have a servant heart. Maging tapat, amen, di ba, maging tapat sa ating paglilingkod, magkaroon tayo ng isang tapat at tunay na puso na naglilingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Ayan. Maraming salamat mga kaabangers. Ayan.
Salamat, Brother Samuel. Sige, Brother Samuel, mag-close ka na in a prayer. Dahil ikaw naman na nagbukas. At ikaw po magsasara? Ayan, pero bago yan, sabi ni Sister Jonalyn, Amen, maglingkod at umibig sa Panginoon. Ayan, salamat. Yun ang MU natin ngayon. MU, ano? Maglingkod at umibig sa Panginoon. Okay, let us pray, Brother Samuel. Okay, let's do it. Heavenly Father, maraming pong salamat, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Lord, amen. Salamat. Sa ibinigay mo sa amin, sa daily life sharing, naway mapagpala, Panginoon, ang sumama, Panginoon, sa aming oras na ito na ibinahagi ng aking kapatid na si Sister Sally. Hallelujah. Lord Jesus, kami po, Panginoon, ay pagpalain, patnubayan, sa aming paglilingkod, Panginoon, ay bigyan kami ng puso na masunurin. Panginoon, puso na nagbibigay papuri sa iyong pangalan. Lord Jesus, gayon din po, Panginoon, ang aming nakasamang mga ka-abangers, ka-daily life sharing, patuloy mo silang pagpalain at bigyan ng kalakasang paglilingkod. Gayon din, Panginoon, ng aming senior pastors na nasa Qatar, kasama, Panginoon, si Attorney Bern, si Pastor Walter, si Jed, Panginoon sila, Panginoon ay bigyan ng karunungan, pangunahan, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga gawa. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa, 10 ng buong pamilya, Panginoon, ng aming kasama sa daily life sharing, ay ibuhos mo ang pagpapala, ilayo sa anumang sakuna, samahan, Panginoon, sa bawat journey ng pang-araw-araw ng buhay. Maraming pong salamat sa grasya at habag. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Brother Samuel, nalimutan ko palang ipa-play yung lahat ng mga in-interview natin. Kuya Gabi, pwede niyo po bang ipakita yung ating mga na-interview about yung tinanong natin, what is for them a servant heart? Amen. Serving privately or publicly, even without or with someone seeing. Also, one thing I realized, when it comes to serving, kasi normally people like us, I mean servants like us, we tend to balance our life, which actually sometimes hinder our paglilingkod. Kasi sometimes, sa sobrang gusto natin balance yung life natin, nakakalimutan natin na meron tayong paglilingkod. Sobrang gusto natin balance yung oras natin. Kasi kapag naglilingkod tayo, dapat fully. Dapat no one's or nothing is preventing us from doing it. And it really struck me because sometimes gusto natin hati yung oras natin. Parang sa sobrang balance ng buhay natin, nagiging hati yung oras. One example is, kami at Pandasal, you're in that event, but then someone called you na there's something happened sa business. Ganun, parang nawawala yung focus mo doon. Ibig sabihin, you're trying so hard to balance your time. Even if that time is supposed to be paglilingkod. Part of a servant for me is really serving full time, really putting the work into focus, into mastery. Those kind of really putting your heart into mastery of what you are doing. Okay ka ha? English ko rin to. Hello, Nikki! Ayan, Nikki, for you, what is a servant heart? For me po, a person who has a servant heart is a person
who follows Jesus, who follows His command, who follows what God has told him or told her to do so, not because he was or she was forced to do it, or not because God forced him or her to do it, not because he or she feels responsible to do it, but because it is a privilege for him or for her to do it. Hi! Hello! For you, what is a servant heart? Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay nakatuon lamang sa ating Panginoon si Kristo. Dahil siya po ang example sa atin. Nung siya ay naparito sa mundong ito, siya ay naglingkod, kundi hindi siya pinaglingkuran. Ito ang sabi ng Mark 10:45. Kaya tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus, i-commit natin ang ating mga sarili, i-cultivate natin ang ating mga puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ito ang kanyang purpose kung bakit siya narito at maging sa atin na tagasunod niya. Kaya wala nang ibang example na ang servant heart kundi ang ating Panginoon Jesus. Siya po ang greatest example sa lahat ng aspeto ng paglilingkod. Purihin ang Brother Samuel, mga kaabangers, a servant heart, yan ang mahalaga natin na dapat pangarapin magkaroon tayo ng a servant heart. Bakit? Because there will be a breakthrough in brokenness. Yan naman ang ating pag-uusapan bukas. Di ba, Brother Samuel? Kaya magkita-kita tayong muli bukas, mga kaabangers. 2:00 ng hapon. Wag po kayo uling pahuhuli at wag kayong mawawala. Dahil meron na namang panibagong kapahayagan ang ating Panginoon bukas. Maraming salamat po sa lahat ng umantabay at nanood ngayong hapon na to at sa lahat ng magre-replay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you, Brother Samuel. Thank you, kaabangers. Goodbye po and God bless us all. God bless.